Kaya habang anak ka pa, honor your parents. Honor your father. Sa mga tatay na kasama ko ngayon, at sa mga tatay na bumundo, hallelujah, praise God, na makabuti na tayo po ay pinagkaroon ng Diyos ng pagkakataong maging mga tatay. Masarap maging tatay. Meron din mga nanay na tatay pa rin sila. Hallelujah, congratulations. Mga nanay na patuloy na iginagapang ang kanilang mga anak sa kanilang ginagawa. Pagpalayan po kayo ng ating Panginoong Diyos. At napakabuti ng Diyos na ngayong umaga, hindi naging hadlang ang MECQ or ang virus para hindi tayo magtipon-tipon. Dinabuti ng Diyos na maranasan pa rin natin ang kanyang kadakilaan. Kaya sa mga anak, maraming salamat sa mga anak na mababait, na minsan pasaway, na minsan ay hindi mo maintindihan, pero salamat sa Diyos, napakabuti na natin. Kaya ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayo tulutan ng Diyos na ating muling maranasan ang kanyang kapangyarihan habang tayo po ay nag-aaral. Makibukas kayo sa aklat ng Micah. Tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi simple lang pag-uusapan natin ngayong umaga, dahil ako naniniwala ang mga tatay ay man of words. Hindi gaano nagsasalita ang mga tatay, pero nandun ang kanilang pagawa sapagkat meron silang paniniwala sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. At maraming salamat sa mga tatay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, lalo kayong pagpalain ng ating Panginoon. Pero bago natin basahin ang mga talata ito, merong sinabi ang Diyos sa instruction na napakahalaga. Kaya kung bakit nagpapasalamat tayo na merong Father's Day, na ito ay pinasimulan ng isang babae si Sonora Smart Dude sa USA. Siya at ang mga kapatid niyang 5 ay pinalaki ng kanilang tatay na nag-iisa na isang veteran na si William Jackson Smart. Tinitingnan niya ang kanyang tatay bilang isang tatay na mayroong dedikasyon, sumusuporta sa kanyang pamilya at nais na itatag ang napakagandang halimbawa ng isang pagiging tatay. Si Jane Addams nagsulat ng isang pagpapahayag patungkol sa isang libro na pamagat nito ay Poor Father Has Been Left Out in the Cold. Ang isang tatay ay iniwan sa labas ng pagkalamig-lamig. Ibig sabihin, may mga tatay na pinabayaan at hindi binigyan ng pansin. Ito ay naganap noong 1911 at isinulat niya ang aklat na ito at lumaganap sa panahon natin nag-viral, marami ang naantig at marami ang nagbigay pansin sa kanilang sa sinulat na ito. And after 65 years, si President Richard Nixon ay naglagda ng isang batas na gawin ang Father's Day na isang national holiday. Kaya isang kaganapan sa isang ama na ma-recognize sa araw na ito kasi every third Sunday nagaganap sa buwan ng June ang Father's Day.
recognition sa mga tatay. At isang kagalangan katulad ko bilang isang ama na tayo po ay ma-recognize at mabigyan natin ng pansin yung tinukoy ng Diyos sa kanyang commandment na sinulat sa Ten Commandments. Ang apat na bahagi na sinulat doon sa Ten Commandments, it's deal with our relationship with our God, our Father. And the remaining 6 commandment, it's deal about instruction, about our relationship with our fellow human beings. The first of this human relationship is a command na sinabi doon, honor your father or honor your father and your mother, that your days may belong in the land which the Lord your God gives you, sa Exodus chapter 20, verse 12. Kaya makikita natin ang mga pahayag na itong instruction ng salita ng Diyos, na ang command na ito ng ating Panginoong Diyos ay merong kaakibat na promise. If you will honor your father and your mother, your days may belong. Ibig sabihin, may pangako ang Diyos sa mga tao na kanilang igagalang, kanilang mga magulang, haba ang buhay ninyo na merong quality of existence na kagandang bagay sa buhay ng isang mga tatay at mga anak. Salamat sa Diyos sa mga anak na meron pa silang tatay. Ako wala na akong tatay, hindi ko man na matagal ng panahon, year 1989. Kaya medyo matagal-tagal na rin na ako ay walang tatay. Kaya doon sa may mga tatay, lalo yung mahalin ang inyong mga tatay. Kaunting panahon ko lang, nabigyan ng importansya ang aking tatay sapagkat nung ako ay ma-born again, saka ko naintindihan at kahalagahan ng pagkakaroon ng tatay. Kaya mga anak, mga kabataan, habang meron po kayong tatay, mahalin ang inyong mga tatay. Meron sinulat na isang bahagi, ang isang anak. Sabi niya sa example niya sa father, pag 4 years old daw ang bata, ang tingin niya, my daddy can do anything, katulad nung parang tingin niya is superhero. Pag lumalaki ang bata, pag 7 years na siya, my father doesn't quite know everything. And meron ang isip ang bata, minsan sasabihin niya, hindi naman pala lahat alam ng aking tatay. Pag dumating na siya sa edad na 12 years old, naturally, father doesn't know everything. Kaya, natural lang, ang mga tatay talaga ay hindi talaga maalam pag medyo nagbibinata na. Pagdating na ng 14 years old, ang aking ama ay old-fashioned. Diba? Tinatawag ka ng mga anak na old-fashioned ng kanilang mga tatay kasi medyo umaangat na, nandun na sa kanilang generasyon na hindi kaparehas ng kanilang generasyon. At pag dumating na ng 21 years old ang mga kabataan o ang mga anak, ay, that man is out of date. Date, what did you expect? Ibig sabihin, ay hindi alam yung mga panahon at saka yung mga sinasabing mga mahalagang bagay. Kaya may expect mo. Siguro sinasabi nito, kahit birthday ko nga, alam niya, kahit ibig sabihin, yung graduation ng mga bagay. Kasi minsan ang mga tatay, hindi gaano nabibigyan ng pansin ang mga ganito sapagkat minsan sa kanyang pagtatrabaho ay hindi niya ito nabibigyan ng attention. Kaya may mga kabataan sinasabi niya, wala yan alam sa mga bagay na ikaw ay i-date, ilalabas, pakakainin, pag-birthday o ganito, ganyan, mga special para sa mga kabataan ng edad na 21 years old. Hindi niya na ina-expect ang mga bagay na yan. Pag dumating na siya ng 25,
sasabihin niya, kakaunti lang ang alam niyan at hindi talaga siya marunong. Kaya may mga kabataan na hindi na lumalapit sa tatay sapagkat ang tingin niya sa tatay ay maliit lang ang kakayanan sapagkat marami na siyang alam at medyo malaki na siya. Pag uminan siya ng 30 years old, hinahanap niya na kung ano ang iniisip ng tatay niya patungkol sa kanya. Kaya iniisip ng tatay ko sa akin. Kaya minsan may mga bata, may mga anak na medyo malayo sa kanilang mga anak, nakapalayo ang damdamin. Kaya may mga anak na nagsasabi, ano yung iniisip ng tatay ko patungkol sa akin? Kaya minsan, hindi malapit sa bawat isa. Kaya pag 35 years old na, ang isang anak, dito niya na binabalikan ang mga pagkakataon na sasabihin niya, kailangan pumunta tayo sa ating tatay o sa kay daddy para maintindihan natin kung ano nga ba. Kasi minsan may mga anak na pumasok na sa pag-aasawa, hindi na niya alam paano ang kanyang gagawin, hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa asawa niya, sa kanyang tinayong pamilya, kaya naiisip niya na ang kanyang ama, sapagkat alam niya ang kanyang ama ay meron ng karanasan sa pag-aasawa o sa pag-ahawak ng pamilya. Pag dumating na siya ng 50 years old, yung mga bagay na itinuro sa kanya ng tatay niya ay babalikan niya at bibigyan niya na ng pansin. At pagdating ng 60 years old ng mga anak, sasabihin niya, mas may alam pala ang tatay ko kaysa sa akin. Doon niya na naiintindihan kasi nagkakaroon na rin siya ng anak. Minsan hindi niya, binabaliwala niya ang mga bagay na tinuturo ng kanyang tatay. Dumating na siya sa pagkakataong tatay na rin at wala siyang gaanong karanasan at yung mga sinabi ng tatay niya hindi niya pinakinggan. Kaya pagdating ng 65 years old niya, sabi niya, I wish na makausap ko pa ang tatay ko sa isang pagkakataon. Pero sasabihin niya, paano makakausap kung patay na? Kaya ngayong umaga, tayo ang nasa panahon na kung saan naghahanap ng role model. We are searching for a role model. Kaya may mga anak na iba ang hinahanap, iba ang sinasabi, at minsan ay lumalayo sa kanilang mga tatay. At sabi nga yan, ano man ang maging kaganapan, kung ang tatay mo ay irresponsable o hindi maayos, basta ang sabi ng Diyos sa kanyang instruction, honor your father and your mother. That's all. Because honoring your father and honoring your mother or your parents, meron itong kaakibat na pangako ng Diyos. Kaya huwag mong titingnan ang mga bagay na negatibo. Sinasabi mo, kaya ko hindi mahal ang tatay ko o ang magulang ko kasi wala siyang magandang halimbawa para sa akin. Pero pag ikaw na ang naging tatay, doon mo na maiintindihan ang isang napakahalagang bagay. Kaya habang anak ka pa, honor your parents. Honor your father